Ulit-ulitin natin, wala pang botohan. Hindi pa natin alam kung ano pa yung mga mangyayari, sino pa yung mga sinungaling na ipipresent nila? Ipipresent ng mga kalaban laban kay Inday Sara. Di ba? Ulit-ulitin natin, mga palangga, wala pang presentation of evidence. So, paano nasaan ang fairness? Ang binibigay nilang perception sa taong bayan na si Inday Sara ay nagnakaw ng 150 million. Di ba yung mga binabato nila without due process? Pero si Bangag na sinabi ni Zaldico na dati nilang kaalyado na nag-transport ng multi-bilyong pera. Ayaw pag-usapan ng mga pare, ayaw pag-usapan ng mga demonyo kasi sila-sila ay nakakatanggap ng maleta. Hello mga palangga, so you're here. Hi Sweet Pea, Bisdak Girl ng UK, kumusta kayong lahat? Eloy Macruz at si Fordeb. Okay? Marami pang iba, Adriana. Ayan, so and si Everyday Sanctity. Ano ba ang ating pag-uusapan today? Breaking, convicted na agad si Inday. Hindi ba matitibag? Alright? So ngayon mga kababayan, ngayong araw na ito, nag-convene na nga o nagsama-sama na ang 23 senators kung saan ay sinimulan na nila, ongoing, I believe, ongoing pa rin ngayon, ano? Yung patungkol nga dito sa gustong pagtanggal ng demonyong Marcos Bangag administration kay Inday Sara. Marami tayong pag-uusapan, pag-usapan si Senator Bato later, pero siguro unahin na natin itong mga kahayupan. So unahin natin siguro yung statement ng OSG, ng Office of the Solicitors General, syempre na tao din ng Bangag administration na pinipigilan nila ang Korte Suprema na bigyan ng domestic remedy. Okay, o kumbaga itong si Senator Bato, gusto nilang wag aksyonan ng korte yung hiling, okay, ng kampo ni Senator Bato, kanyang mga abogado, na dapat si Senator Bato ay wag isuko, okay? Wag isuko sa mga banyaga o sa ICC, no? Masyadong familiar yung mga salitang yan. Ang mga traidor, ang mga taksil ay hindi banyaga, kundi ang nasa loob mismo ng gobyernong ginagalawan natin. So, gusto syempre ng Office of Solicitor General, dahil yan naman ay ang nag-appoint dyan kay Bangag. Right? Ang nag-appoint ay si Bangag. So, malinaw na yan sa sikat ng araw na yung Office of, yung Executive Office, which is yung pinamumunuan ni Bangag, ay talagang gusto nilang panghimasukan ang lahat ng branches of government. Dalawa na lang naman natitira, di ba? Ang Senado, which is yung legislative, at yung judicial nga. So gusto nilang panghimasukan, gusto nilang diktahan talaga na lahat ng ayaw nilang tao sa politika, lahat ng sa tingin nila ay hindi nila kakampi, kung pwedeng gorgorin na lang, patayin na lang, para hindi na makapagsalita, para hindi na makapag-share ng kanilang sentimiento ng boses laban sa pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Satanas, ni Pangandaman, ni Bersamin, at lahat ng mga kasabwat, pati si Charis, yung pamilyang adictus. So ang sabi ni Senator Torian kanina sa kanyang mga pronouncement, na hindi basta-basta dapat isusuko si Senator Bato de la Rosa, okay, nang walang proseso sa local courts o sa domestic court natin, di ba? So paulit-ulit natin naririnig dahil hindi nga siya fugitive from justice, di ba? Hindi siya tumakas sa batas. Hindi siya convicted, okay? Wala nga siyang warrant of arrest, di ba? Dahil paulit-ulit na sinasabi ng ating, we're good. So sinasabi ng ating mga magagaling na abogado, di ba? Na sabi ni Senator Torian, may constitutional at international human rights protection, according to him, na dapat munang dumaan sa Philippine court, okay, o korte.
So dakdak ng dakdak ang mga putang inang mga kasabwat ni Marcos Jr., ang mga NPA-aligned na mga kongresista at mga senador na dapat isuko si Senator Bato. Ngayon, ang mga hypocrite at ang mga demonyong kalaban ng bayan, salta ng salta about human rights. Pero yung human right ni Senator Bato ay ayaw nilang irespeto. Paulit-ulit. Okay, hindi lang si Senator Tor yun, kundi yung iba pang mga magagaling na abogado, even though hindi nga sila Duterte aligned na mga lawyers, na kailangan, okay, meron due process, na kahit may ICC warrant, okay, dapat dumaan pa ulit-ulit yun mga palangga na magdadaan sa, okay, sa judicial process sa Pilipinas. Dapat payagan si Senator Bato, di ba, na-question yung warrant of arrest, magpresenta siya ng mga defense niya, at humingi ng proteksyon sa ating mga local courts. Pero ano ang gusto ng OSG? Inuutusan, minamanduhan, didiktahan ang Korte Suprema, mga kababayan, na wag bigyan ng tsansa si Senator Bato na litisin siya sa Pilipinas o tignan yung inaakusa sa kanya ng ICC. Dapat idiretso na ipagkanulo si Senator Bato sa ICC. Walang pinagkaiba yan sa mga nakaraang pagtatraidor, okay, ng ating mga ninunong mga traidor, mga taksil, mga kababayan, na ipinagkanulo ang ating mga kababayan. Ito yung malungkot. Kaya sa tingin ko, sabi ko nga sa inyo, hindi uusad ang ating bayan. Kailangan siguro ng 100 years bago tayo makalaya sa mga demonyo. Kasi ang kalaban natin ay hindi banyaga. Ang kalaban natin ay ang mga demonyong politiko na ang iniisip lamang ay vested interest. Okay? Paulit-ulit na, hindi dapat isurrender si Senator Bato, okay, dyan sa kadyatahan ng ICC nang walang local judicial review. Paulit-ulit, narinig natin kay Spokesari Roque yan. Ngayon, mga palangga, kaya humihingi ng TRO ang kampo ni Senator Bato. Pero gusto nila, isuko na talaga, kasi nga gigil na gigil si Lisa Tanas, si Bangag Jr., at ang mga alipores siyang inutusan niyang kidnapin dahil nga naging palo si Senator Bato at madulas nga. At hindi nila na dakop o nahuli. Ngayon, ang reason sa lahat na yun, mga kababayan, paulit-ulit natin, ang reason kasi ayaw ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas Marcos, ng pamilyang Bangag at mga kasabot nila na malaman na sila ang punot dulo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila po ang nagnanakaw na mamayagpag sa Bureau of Customs, hoarding, smuggling, ang mga kamag-anak ni Satanas, kamag-anak ni Bangag. Agriculture, halos lahat sa sangay ng gobyerno, pati sa PAGCOR at kung saan, ang dami kong in-expose tungkol dyan. Okay? Kaya yung sinasabi ng OSG na sapat na daw yung 9851, di ba? 9851 na hindi na kailangan, niwala yung aksyon ng ng Philippine courts, di ba? Sa ICC, ano yun? Mga kababayan, isa na ang ICC at saka Pilipinas, iisang branch na. Well, alam na alam nyo mga kababayan kung ano talaga ang purpose ng Bangag administration na ito. Na paulit-ulit na ginagamit ng gobyerno na ni Ombudsman Remulyang hayop na yung putang inang yan. Okay? Lahat sila, yung Article 58 daw ng tawag dito, ng Rome Statute. Okay? Yung pag-issue ng warrant na yan. Right? Na dapat, di ba? Dapat sundin na isuko na. Pero sabi nga ni Atty. Torion, ayaw nila kilalanin yung Article 59 na nagbibigay ng karapatan, di ba, ng inaakusahan na para sana dinggin muna siya dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas na magkaroon ng local proceedings. Pero ayaw nga nila gawin yan eh. Kasi gusto na nga nila arestuhin, dukutin, kasi nga gigil na gigil sila. Noong si Senator Bato ay naging sabi ko nga, heroic act yung ginawa niya na bumoto siya doon sa pag-change ng
leadership diyan sa Senado. Kasi nga ngayon pa lang even before ay convicted na si Inday Sara sa mata ng mga demonyo, 'di ba? Kaya iyan, itong pangyayari ngayon, Senator Bato, PRRD na pinadukot nila, ito ay konektado, kumbaga connect po ito. At ang kalaban ng bayan ay ang bangag administration. Itong mga jutang ginimis na mga advocate ng human rights, they talk about human rights, pero ayaw nilang dumaan si Senator Bato sa tamang proseso. Even si Pangulong Duterte, nakidnap na nga nila, di ba? Ngayon nga, yung si Council Haynes ni PRRD na nag-submit, okay, ng mungkahi na i-review muna ang mental, physical condition ni PRRD, ino-oppose na naman ng mga demonyo. Ganito po ka-demonyo ang mga kongresista, ang mga rebelding makakaliwa na kalaban ng bayan. Ganito ka-demonyo ang bangag administration. Wala silang pakialam sa isang presidente na naglingkod sa bayan, na binago ang Pilipinas, dahil mismo ang bangag ginamit niya ang ang linya na kaya nung nakipag-partner siya, unit team, 'di ba, kay Inday Sara, na itutuloy natin ang mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, 'di ba? Sabi niya, pero ginamit lang niya, nilinlang niya tayo, nilinlang niya ang mga Duterte supporters, nilinlang niya si Inday Sara at si PRRD. For sure, di niya nalinlang dahil ever since ayaw talaga ni PRRD diyan na magtandem kay Inday Sara, nilinlang niya para makuha nila ang boto ninyo. Not only that, may expose dyan si Attorney Glenn Chong na ninakaw nila, nakipagsabuatan sila sa Satanas, si Bangag, sa Smartmatic. Kaya, nagganyan ang result sa 2022 election. Never ever kinasuhan ng Bangag administration si Attorney Glenn Chong patungkol dyan sa sinabi niyang nakipagsabuatan. Diba? Si Marcos Jr., si Lisa Satanas, sa Smartmatic para daya ng election. But that's another story. Pinapaalala ko lang sa inyo. Balik tayo kay Senator Bato, mga kababayan, na ayaw talaga nilang bigyan. Okay? Bigyan ng karapatan ng due process, karapatan ng domestic o judicial local remedy. May mga chocolate pala yung kuko ko nakakaya. Anyway, ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ni Attorney Torion, ang sinasabi niya dito na yung customary international law daw na lahat dapat ng tao dapat mayroong access doon sa local courts bago ipagkanulo sa foreign tribunal o sa ICC. Alright? So, minention niya yung pinag-usapan natin kahapon tungkol doon sa Libyan, na dinampot sa Italy, pero pinakawalan dahil nirespeto, yung local, yung batas na dapat litisin muna doon si Libyan, anong pangalan, nakalimutan ko na. Okay, litisin muna nila sa lugar nila. So, ganun pa man, mga kababayan, ulit-ulitin natin, ang mga hayop ay talagang kinonvict na si Senator Bato, kinonvict na din si Inday Sara. Alam niyo kung bakit? Ang mga makakaliwang grupo ngayon ay nagrally-rally at may nagsinulat sila mga wanted, yung mga paskil na wanted daw si Senator Bato. Nasaan na ba yun? Ito ang kanilang kaputahan, no? Tandali lang. Okay? Wait a minute. Okay, ito. Si Alan to. Okay, here we go. Share ko lang to sa inyo. Sino ang nagpondo nito? Ito, DZBB. Okay? DZBB. Share screen muna natin to. Okay. Pagbigay alam sa kanin ng ating si Delarosa, maliban sa pagpaskil sa mga poste ng kuryente dito sa Kalayaan, namahagi rin sila ng mga pamphlets na naglalaman ng wanted si Delarosa sa ilang mga nasa palengke na namimili. Patatandaan na tumawag si Delarosa Senado matapos ang kaguluhan doon. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, ang patuloy na pagtatarugo ni Delarosa ay pagtakbo sa ustisya na hinahanap ng mga biktima ng extrajudicial killing. Nararapat lang kanila na hanapin at mapanagot itong si Delarosa dahil sa mga kinasasangkutan nito na sa International Criminal Court. Sobrang funded yan. Ngayon,
Okay? Sabi ko nga, dito mo makikita, okay, na talagang ganito kademonyo, yes, Joas, ganito kademonyo ang Bangag administration. Okay? Pipigilan lahat ng mga local, yun na nga, domestic or local remedy, pipigilan lahat. Kasi gusto na nila talagang gusto nilang, kung pwede nga lang patayin yan isa-isa yung mga Duterte, gagawin nila yan. Kaso hindi sila basta-basta makakagorgor ng tao. Ginto kahayop. And now, you talk about the impeachment, di ba, ni Inday Sara today. Okay? Bago pa ito, bakit ko sinasabing convicted na kaagad si Inday Sara? Okay? Bago pa man nagsimula yan, mga kababayan, kinonvict na nila ang ating Vice President. Dahil mismo ang mga nagbotohan doon sa Kongreso, ang mga alpot na mahilig yumupyup ng boto, okay, ang mga NPA, ang mga demonyong nakatanggap ng male-maleta, mga kababayan, ay sinasabi na sa taong bayan na panagutin si Sara Duterte. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Anong ibig sabihin na panagutin na si Inday Sara? Hindi pa nga dumaan sa tamang proseso eh. Hindi pa nga nila na ipo-forward noon ang articles of impeachment. Panagutin na? Convicted na? Na-check na ba yung mga ebidensya? Na-cross-exam na ba yung mga putang ina, mga sinungaling na mga testigo? Diktadurya, malinaw pa na diktadurya na ang Pilipinas. Dahil balik lang ako isang dali kay Senator Bato, ayaw nilang litisin o ayaw nilang bigyan ng tsansa itong dating PNP chief dahil sa mga kasinungalingan nilang Bato. Kahit sino pwedeng mag-invento na ikaw ay ganito, ikaw ay masama. Magaling nga sila tumanim ng ebidensya. Ang mga pulis, di ba? Nakita nyo naman kaguluhan sa Senado, nagsisinungaling na wala daw NBI. Pero nandoon, kitang-kita. Hindi na sila makapagsinungaling kasi na-capture lahat yun ng mga media. Hindi makapagsinungaling. Nung una, nagsinungaling si Bangag na walang NBI, Pero ito, sabi ko nga sa inyo, ito ay diktadurya, mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw na nandoon ang NBI dahil inutusan ni Marcos Jr. ng Bangag, inamin ng DOJ, ang ombudsman, sama-sama sila, talagang kailangan panagutin, dukutin si Bato. Isinuspend pa si Aplaska, I don't know kung active, nag-effect ba yung kanilang suspension kay Sergeant at Arms Mau Aplaska. Imagine mo, pare-parehong pangimasukan nila at utusan nila si Senate President kahit ito ay co-equal branch ng executive at ng judicial. Nakita ninyo? Nandoon ang NBI, nagputukan. Tapos sasabihin nilang mga putang ina, may sinabi pa si Torre na wala daw sa PNP rules ba yun na magpaputok itong si Sergeant at Arms? Nasa bingid ka na ng kamatayan, hindi ka pwede magpaputok. Buti nga, nag-warning shot lang siya eh. Hindi niya pinutukan yung mga demonyo sa NBI, mga kidnapper, di ba? Buti nga, hindi niya ginawa yun eh. Ngayon, nakita niyo po, mga kababayan, mga palangga, mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal not only kay Pangulo Duterte, sa mga Duterte, kung mahal niyo ang bayan ninyo, dapat buksan ninyo. Alam niyo, kung ganito ang utak, kayo may mga magulang, mga lolo't lola, kung hindi nyo gagabayan ang inyong mga anak, lalo na mga nag-aaral ngayon, alam nyo, ang Pilipinas ay magiging pariwara, sobrang lulubog sa kahirapan, lulubog sa kasamaan, at ang magkakaroon lang ng magandang pamumuhay, it's either magnanakaw sa kaban ng bayan o yung mga negosyante, mga oligarchs na kasabwat sa gobyerno. Kasi sila yung may hawak ng pondo ng bayan. Kayo magiging forever kayong alipin sa inyong bayan. Malinaw pa sa sikat ng araw, nandoon ang NBI, pero ayaw nyong, yung iba sa inyo lang naman. 'Di ba? Even ang mga kaparian, mga Catholic Church, nagsalta na sila ngayon, si Bacani, nagsalita na, si Socrates, si Siciliano, yung mga putang inang yan. Araw-araw, linggo-linggo kayo pinakikinabangan sa limos, pero umaayon sa kasinungalingan. Tahimik sila sa kasinungalingan ni Marcos Jr. Saan? Mga kababayan.
Malinaw pa sa sikat ng araw, ang kasalanan ni Marcos Jr. na nagsinungaling, na walang NBI, pero bakit tahimik? Bakit imbis na umayon sa tama ang ating mga kapulis, ang ating mga madre, pare, mga kababayan, pero bakit umaayon sila sa bangag administration na dati silang mga anti-Marcos? 'Di ba? Nung nakita nila, mga kababayan, na itong si Bangag Jr. ay patuloy na nagdanakaw, dapat nga, sabi ko, kakampi natin sila eh. Pero anong ginagawa nila? Convicted na agad. Dapat umaayon sila na si Bato ay isuko. Demonyo na po ang mga pari na namumuno diyan sa Catholic, sa pamunuan ng mga Katoliko, mga kababayan. Yan ang malinaw pa sa sikat ng araw. Ako, sabi ko nga sa inyo, even mga Duterte, ano na yan, politiko na yan, binabatikos ko yan. Halos lahat, hindi naman halos lahat. Okay? Binabatikos ko yan kasi hindi ako bulag. Na porket kaalyado natin ay tatahimik ako. Ganyan ang mga pare at ang mga dilawang makakaliwa. Talagang convicted na si Inday Sara. Kakukonvene pa lang. Una sabi nila, nung nag-change of leadership, kailangan daw palitan si Alan Cayetano. Di ba? Si Senator Alan Cayetano. Ulit-ulitin ko. Ako grabe ang batikos ko dyan kay Alan Cayetano dati, nung ako ay bangag supporter pa. Ako ang malupit na example dito na ako ay isang bangag supporter noon. Di ba? Binatikos ko yan siya. Pero nung nakita ko, nagtama ang ginagawa niya, bakit ko siya babatikusin? Convicted na agad si Inday Sara sa mata. Diyan pa lang sa lower house. Diyan pa lang sa executive na lahat ng mga kawatan. Hindi pa po na ipapapresent ang mga ebidensya. Lahat ng kung sino pang mga witness. Convicted na si Inday? Nakita ninyo, saan ang proseso ng batas? Kayo ba, pag kinasuhan kayo, pag pinagbintangan kayo ng kapitbahay, na kunyari ikaw ay pinagbintangan ka dahil ang kapitbahay mo may kapit lang. Na lawyer o police, pinagtripan ka dahil yung kapitbahay mo abnormal. Nainggit sa'yo dahil mas maganda ka, mas maganda ang buhay mo, maganda ang pamilya, tapos pagbibintangan ka. Maraming ganyan na mga nagtitrip. Okay? So, pag binintangan ka ba ng kapitbahay mo o yung kapitbahay mo, mga kababayan na ikaw ay ganito, convicted ka na, dadaan ka sa proseso. At kailangan marinig natin ang ebidensya. Even us, na tayo ay supporter ng Inday Sara, kailangan natin malaman ng katotohanan, hindi mo i-convict agad. At itong mga putang inang to, hindi pa nga nagpe-present ng mga ebidensya. Ang mga pare, anong mga sinasabi? Panagutin si Sara, gawin ang tama. Hindi pa nga nagsisimula eh. Di ba, nagsasalta na yung mga putang ina. Kaya mga pare, mga putang ina nyo. Yung mga parang tiwali, mga jutang ginemes. Ilang maleta ang tinanggap ninyo. Wala pang presentation. Wala pang testimonya. Diyan sa Senate. Ang nakita nilang testimonya, yung pinasok ni De Lima, at sino pa ba at Trillanes doon sa kulungan. Itong si Madriaga, nakitang-kita natin nagsisinungaling. Hindi sila makapag-antay, wala pang deliberation, wala pang voting. Wala pa, hindi pa nga nagboboto. Kumbaga advance na nga tayo doon eh. Wala pang kape-present pa lang nila ng kanilang track na kaputang inahang ebidensya. Tapos gusto nila convict na si Inday Sara. Pero ako naniniwala mananaig ang katotohanan. Doon sa bumoto na maging speaker si Senator Alan Cayetano. Sabi ko nga, naniniwala ako na ginagabayan ng Diyos ang Pilipinas, not Inday Sara. Okay, not Inday Sara, but yung katotohanan. Kailangan nila ng 16 senators para 16 votes, guilty votes, di ba? Laban kay Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, kaya nga, ang ginagawa nila ngayon, kung pwede nilang offeran yan, yung mga, recently, di ba, yung nag-abstain si Ejercito at si Zubiri, na aligned na ngayon sa minority bloc.
ako yung 13 na bumoto, okay, kay Alan Cayetano, sana manindigan kayo. Dahil sabi ko nga, convicted na si Inday sa mata ni Bangag, sa mata ni Taratara, sa mata ng mga kakampi ni Bangag, sa mata ng mga NPA nang walang due process. 'Di ba? Sila dapat ang magsabi kung itong matino ang ating institusyon sa Pilipinas. Sila mismo ang nagsabi, bigyan natin ng tsansa ang Vice President na ipresenta ang kanyang sarili. Pag ipresenta ang mga ebidensya, bigyan natin siya ng fair and square deal. 'Di ba? Sa paglilitis. Tignan natin, ilang buwan ba yan? 'Di ba? Pwedeng 6 months from now, makakalaman natin ang desisyon, or maybe 6 months from now, o 3 to 6 months, patay na si Bangag, tuluyan na talagang magurgur, o marami pang mga changes, political changes in the future, in few months, in in the next few months. Pero bakit convicted na kaagad si Inday Sara? Kasi gigil na gigil sila dahil nga takot na takot sila sa 2028 election kung magkakaroon ng election. Sabi nga ng Alan Cayetano, mga kababayan, may sinabi siya na, I think, nandito. May sinabi si Alan Cayetano kanina, dali lang. Ito. Okay. Okay. Hindi natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung during my watch hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate, but leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril Correct. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. During my watch, hindi nyo natibag. Alam nyo, mga kababayan, mga palangga, isa pa yan. Magandang sinabi ni Cayetano na under his leadership, mga kababayan, yung sinasabi niya, last line of defense sa charter change, isa pa yan. Kaya talagang gusto ni Bangag yung maupo na Senate President ay kaya niyang bigyan ng maleta, kaya niyang bayaran, bilhin ng pera ng bayan. Kasi yun talaga ang plano nilang charter change na yan. Gusto talaga manatili ng Bangag administration na yan ang kanilang pamunan para hindi sila magbayad sa kanilang mga kasalanan. Yan ang katotohanan. Kaya gigil na gigil sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon pa lang, sa paningin nila ay convicted na si Inday Sara. Ayaw nila bigyan ng tamang proseso. 'Di ba? Hindi pa nga nagsisimula ang ang trial. Ulit-ulitin natin. Wala pang botohan. Hindi pa natin alam kung ano pa yung mga mangyayari, sino pa yung mga sinungaling na ipipresent nila? Ipipresent ng mga kalaban kay Inday Sara. 'Di ba? Ulit-ulitin natin, mga palangga, wala pang presentation of evidence. So, paano nasaan ang fairness? Ang binibigay nilang perception sa taong bayan na si Inday Sara ay nagnakaw ng 150 million. 'Di ba yung mga binabato nila without due process? Pero si Bangag na sinabi ni Zaldico na dati nilang kaalyado na nag-transport ng multi-bilyong pera. Ayaw pag-usapan ng mga pare, ayaw pag-usapan ng mga demonyo kasi sila ay nakakatanggap ng maleta. Nasaan na ang bayan nating minamahal, mga palangga? Okay? Ano ang mangyayari dito sa bayan natin? Kaya nga sana dun sa kanta ni Senator Bato, yung kanyang PMA hymn, sana manalaytay sa mga ugat ng mga sundalo, ng mga pulis, na nasa ibang dimension na ang Pilipinas.
Nasa ang dimension? Nasa mga demonyo, nasa impyerno na. Okay? Nasa impyerno na ang Pilipinas dahil mismo ang gobyerno ay mga demonyo, sindikato. Sabi ko nga, palang mga kababayan, kung talagang patas itong mga ito, bakit convicted na kaagad si Inday Sara? Ayaw nila bigyan. 'Di ba? Ayaw nilang bigyan ng tsansa na ma-hear diyan, 'di ba? Na ma-try diyan sa Senado. At ngayon, may lumabas actually, mga kababayan, 'di ba si Jinggoy Estrada ay bumoto kay Alan Cayetano. Nung nagtanungan kami na spokes, parang 50-50 kami diyan dahil sabi ko nga, ang sabi ko baka hindi yan bumoto sa pabor, okay? Kay Inday Sara kasi nga pwede talagang kasuhan niya ng gipitin ng mga bangag, okay? So ang kinakasuhan ng mga bangag yung mga hindi susunod sa kanila. And I hope si Jinggoy ay manindigan, 'di ba? Manindigan siya diyan sa kung ano man yung sinimulan niya. Dahil ito news update Assistant Ombudsman Clavano says the Office of the Ombudsman has received a resolution from DOJ on the alleged anomalous flood control projects ni Jinggoy Estrada. Clavano said that the probe centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. Bakit si Jinggoy Estrada lang? Bakit si Bangag, ulit-ulitin natin, at mga kalyado ni Bangag at si Tambaluslos, bakit walang ganito resolusyon mula sa ombudsman? Kasi nga magkakasabot sila. Sabi dito, primary respondents mentioned in the DOJ resolution are Estrada, Bonoan, ayan. Ito si Bonoan, protektado din nila to. Cabral, patay na to, nilaglag nila sa bangin. Bernardo, Apolencia, Alcantara, and several others. Clavano, the allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals considered to maneuver allocations, rig public bidding, chucho-chucho. Alam na natin, mga kababayan, na ulit-ulitin natin, ang punot dulo ng lahat ng ito dahil nalaman natin doon sa in-expose ni Zaldico na ang tunay na magnanakaw sa Kabanambayan ay ang Marcos administration. Bago pa hindi na umamin si Zaldico, in-expose ko na sa inyo yan, lahat na nangyayari ngayon, nadurugin ng mga Duterte, dunugin ang SMNI, si Pastor Queboloy, Senator Bato, Senator Bong, lahat yan. Sinabi ko lahat yan. So ngayon, mga kababayan, yan ang nangyayari ngayon. Kaya sabi ko nga, may mga ni-research tayo, no? You know, yung mga bayani natin in the past. Okay? Ito. I hope, tama ito. Nung mga unang panahon, alright, nung unang panahon na nakikipaglaban tayo, 'di ba? Ano ang sinasabi? Ano ang sinasabi ng ating mga bayani? Alright? Ano sabi ni Andres Bonifacio? Alin pag-ibig pa ba ang higit kaysa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig ng tinubuang lupa? Wala ng pag-ibig ang mga tiwaling politiko. Wala silang pag-ibig sa tinubuang lupa. Meron silang pag-ibig sa pagnanakaw sa Kabanambayan. Kaya nakakaawa talaga yung mga susunod na henerasyon. Kawawa kayo. Kaya nga, minsan, masakit man sabihin, kung makatakas kayo sa kahirapan sa Pilipinas, tumakas na kayo. Kung ayaw niyong manindigan, mga kababayan, wala talagang mangyayari sa bayan. Wala na. Nakikita niyo naman sobrang magulong-magulo ang bayang Pilipinas. Ang nagmamayagpag lang yung mga politikong harap-harapan. Hindi ba kayo hindi niyo ba nakikita? Napaka materialistic lahat, halos ang mga nasa politika. Habang kayo ay nagugutom, yung mga NPA aligned, yung sila Bangag, ano ginagawa? Nagsa-show off ng Hermes, Chanel, paulit-ulit na lang natin, party, si Bangag, nakita ninyo, mag-iimbita ng mga foreign entertainers, katulad ni
Yung, ano tawag dito, nitong si Nicole Zellweger ba yun? 'Di ba? Yung pinaka-recent. Tapos sino-sino pa yung mga inimbita ni Bangag. Binababoy kayo. Kayo, gutom na gutom. Hirap na hirap. Okay? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, walang alipin kung walang magpapaalipin. Alipin kayo. Hindi sa banyaga, kundi alipin kayo sa mga adik. Kailangan ninyong magising dahil sabi, di ba, lagi natin narinig, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. No. Ang mga kabataan ay pag-asa ng mga NPA. Ang kabataan ay pag-asa ng mga mandarambong. Yung mga kabataan ngayon na hindi nagsasalta. So later, pag lumaki na yung mga yan, kasabwatin yan sa pagnanakaw. So kung hindi kikilos ang bayan, wala talaga mangyayari. So it's either kakapit ka na lang, maging part ka ng problema. Meaning, maging part ka ng maleta gang. So dalawa lang ang pupuntahan mo. Gusto mong maging mahirap? Dahil ayaw mong manindigan? I'm talking to actually sa mga police, no? Sa mga PMAer. Putang ina, itigil nyo na yung pagsumpa-sumpa nyo para sa bayan. At yung pagsumpa nyo sa flag. Dahil hindi nyo yan isinasabuhay. Harap-harapan adik ang presidente ninyo. Wala na yan. Wala nang mangyayari, mga kababayan. Okay. Mula sa il filibusterismo, ano ang silbi ng kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay siyang magiging mapang-api bukas? Okay, kayo dyan. Okay? Anong ibig sabihin yan, mga palangga? Yung mga alipin ngayon, nagpapaalipin kayo. Okay? Ano ibig sabihin? Mga nagpapaalipin kayo, ipinagbibili ninyo. Alipin kayo kasi ipinagbibili ninyo ang inyong mga dangal. Through AX. Bigyan lang kayo ni Bangag. Si Bangag para namigay na naman ng 10 kilos na bigas. Imagine mo, trabaho ba ng presidente? Yan, saan siya pumunta para may nakita ko? Nagbigay na naman ng mga bigas-bigas. Kayo ay mga alipin. Ngayon, kung tumatanggap kayo ngayon ng mga ganyan, or nakikipagsabatan kayo sa Bangag, parang ang ibig sabihin nito, mga kababayan, maging ganun din kayo. Dahil you're okay eh. 'Di ba? Hindi man, you're okay na binabayaran kayo ng, yan, katulad yan, mga ralista na yan. Binabayaran kayo, tigbo 1,000. Okay? Pinagbibili ninyo yung dangal. So pag nagkaroon kayo ng pagkakataon na makapwesto sa politika o sa gobyerno, magnanakaw din kayo. Katulad ng mga rebelding NPA, ano yung mga pinaglalaban? Ang mga ideology nan, ano yan? Na ang gobyerno ay mga mapang-api. Diba? Somehow yung NPA, meron silang ideology na akala mo totoo, diba? Na akala mo para sila sa mga mahihirap. Look at them now. Andyan. Nakakatanggap ng mga maleta. Sinasangkala ng inyong mga anak sa bundok, nagkandamatay na nga eh. So yung ideology nila, hindi para sa bayan, kundi para sa mga sarili nila. Kunwari lang yan, ginagamit lang ang mga mahirap, umakyat sa bundok kasi ang gobyerno hindi ginagawa yung tama. Nagnanakaw, inaapi ang mga mahirap. Maganda pakinggan. Pero ang totoo, kapag nakapwesto na, kunyari inaapi, ito yata ang ibig sabihin nito, kasabihan na ito. Yung sinabi doon sa book, di ba? Pag sila na nakapwesto, nanakawin at nanakawin na naman nila ang pera ng bayan. Okay? Sabi ni PRRD, ito pala muna. Mas mabuting mamatay ng may dangal kaysa mabuhay sa pagkaalipin. I think yan yung ginagawa ngayon ni Senator Bato. Na hindi siya magpapahuli. Na mawala yung kanyang dignidad, mawala yung kanyang dangal dahil siya ay binenta o ibibenta o ikikidnapin ng Bangag administration. Mga kababayan, kaya doon sa kinanta na hymn ni Senator Bato, ay sabi ko, yung assessment ko ay willing na siyang, mamatay o magpakamatay sa bayan. Binalikan ko yung mga statement ni PRRD. Sabi ni PRRD, in the past, I will not allow any foreigner to insult my country. Anong ginagawa ngayon ng foreigner? Ng ICC. Through Bangag, iniinsulto, binababoy tayong lahat.
through Senator Bato, pinagtatawanan ang Pilipino. Ang tingin sa atin, mababang uri, katulong, alipin, kung ano-ano. Dahil pinababayaan ng gobyerno ni Marcos Jr. na bangag na gawin tayong katawa-tawa, gagawin tayong kawawa. Hindi katulad ng panahon ni Pangulong Duterte. Hinahangaan na buhay ang espiritu, ang dignidad ng mga Pilipino, even foreigners, maririnig mo sa TikTok, sa kung saan-saan, sa YouTube, Facebook, na nagsasabi na pwede bang hiramin namin ang inyong presidente. Di ba? Ay, nako, mga parga. Yes. Sabi ni PRRD, I am a Filipino and nobody can tell me what to do in my own country. Kaya nga pinagmumura niya, di ba? Binura niya minura niya si Obama. Kasi ayaw nga ni Pangulong Duterte panghimasukan. Siya lang ang presidente na hindi tumapak dito sa Amerika. Di ba? Dahil ayaw niya according to Pangulong Duterte, ayaw niya magpakaalipin. Mabubuhay naman pala tayo eh. Nang hindi nagta-travel ang presidente dito sa Amerika at gumagastos ng milyon-milyon. At mas maganda pa ang panahon ni PRRD ngayon. Even dumaan tayo sa pandemic. Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Ano pa yung mga sinasabi dito? Okay? Ano pa sinasabi ng mga bayani natin? Minsan binabasa ko yung mga sinasabi ng bayani. Sabi ni Marcelo H. Del Pilar, ang kalayaan ay hindi hinihingi lamang, ipinaglalaban. Correct? Hindi kayo makakalaya kung hindi nyo ipaglalaban ang kalayaan. Ayan, sabi yan ng ating mga magigiting na nakipaglaban noong unang panahon. Ang ibig sabihin ng kalayaan na hindi lamang ipinaglalaban, ibig sabihin huwag kayong manahimik sa pang-aabuso ng mga bangag. Huwag kayong umayon sa ICC na dukutin si Senator Bato. Kahit hindi nyo gusto si Bato, walang karapatan na mandukot kayo. Ito yun, even before sinasabi na ng ating mga ninunong mga bayani. Ayaw nyo ipaglaban. Kaya yan, magtuwad-tuwad na lang kayo. Kaya 2 years old, 3 years old, mga bata ay ginagahasa. Dinadukot at kung ano-ano pa pang mga krimen. You deserve that. Sinabi na sa inyo, ang kalayaan ay hindi hinihingi lamang, ipinaglalaban. So I'm talking to you, PNP, mga support, mga AFP. Anong kaputang inahan ginagawa ninyo? Ayaw nyo ipaglaban ang kalayaan ng mamamayang Pilipino. Ang hilig kasi sa atin, mga Pilipino, yung mga pamilya na, yung mga Medal of Valor, kaputang inahang Medal of Valor. Walang silbi yung mga metal ba yan? Yung mga award na yan. Masarap nga yung isakal sa mga liig ninyo. Kung hindi nyo isinasabuhay. Marami ako mga nakitang Pilipino na mga kababayan natin na pinagmamalaki, isinasabit yung mga awards na yan. Puro kaputang inahan yung mga awards na yan. Kung theoretical lang yan, o sulat-sulat lang yan. Dapat isabuhay nyo yung mga pakikipaglaban nyo para makalaya kayo sa kamay ng mga bangag. Mamamatay. Kaya ako nabubullshitan ako sa mga ganyan. Yung pag namatay, yung tatay ko, yung nanay ko, ganyan. Ano siya, may magantong mga award. Nung nakaraan na siya ay sundalo, kaputang inahan. Anong ginawa ng nanay mo o ng tatay mo? Nakipaglaban ba siya? Laban sa mga bangag? Laban sa mga magnanakaw? At yung mga award na yan, hindi ko naman nilalahat. Kung sino lang ang malapit doon sa mga nagbibigay ng award. Kaya yung kaputahan ng mga award na yan, kahit anong award, sa sundalo man yan, sa eskwelahan man yan, okay? Sa mga huwag sa eskwelahan, medyo exempt natin yan. Pero yung sa mga organization na yan, isang kaputang inahan yan. Halos yung iba dyan, bayad. Kung sino nakadikit doon sa nagbibigay ng award, yun ang mabibigyan ng award. Kasi ako mismo dito sa US, ang daming kumakausap sa akin sa mga community, Marika, bibigyan ko ng award. Pero kailangan mo i-occupy yung 2 table. Magkano? Let's say 65 o 100 yung isang ulo, 85. Ngayon, baka ganun yung presyo. Bibigyan mo ako ng award. Bigyan mo ako ng award. Hindi ako bibilin ko yung award ko. Kaya, I hate that. Mga ganyan kaputang ng award. Marami dito.
Sa LA, gumagawa ng pera sa mga kaputa-putahang award. Hindi na lang sabihin na, pwede ba mag-enjoy tayo, isang community, o gusto mo ba mag-party tayo? Kanya-kanya, tig $65. O kunyari, i-celebrate natin yung ganito. Hindi, may award-award pa para pagkaperahan. Kaya ako niniwala sa kaputangin ng award na yan. Mas mabuting, sabi ni Graciano Lopez Hayna, mas mabuting mamatay ng marangal kaysa mabuhay sa kahihiyan. I think applicable yan kay Senator Bato. Lalabanan niya ang mga demonyo, lalabanan niya ang mga taksil, lalabanan niya ang mga bangag na mga traidor. Yan ang nakikita ko sa kanya. Kaya saludo talaga ako dyan kaya Senator Bato, mga kababayan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kawawa, hindi kayo wala naman na kwenta yung bayan natin eh. Bakit? Dahil inaalaw ninyo eh. Inaalaw ninyo, even yung mga kaputang inahanang, sabi ko nga, nakakagigil ito mga kaparian ngayon. Sabi ko nga, ito mga paring ito, mga kababayan, asa may mga hayop na yan. O, nagsalta na rin daw yung Bakani, nagpaalala sa mga senador, taong bayan, ang pinagsisilbihan, hindi si BP Sara. O, may mga ganun mga sinasabi, mga kababayan. Sabi ko nga, ito mga paring ito, gumagastos yan ng mga abuloy para magkipagtsuktsakan sa ibang bansa. Doon sila nakipagtsuktsakan. Ako, I'm sorry. Ako sinasabi ko sa mga anak ko, you choose Katoliko tayo, pero hindi na rin sila nagsisimba. Sabi ko, magdasal lang kayo, basta maging mabuting tao kayo. Kung gusto nyo magkaroon ng mga, community, religious, whatever, you go for it. Pero, huwag kayong magsimba sa isang simbahan na puro demonyo. Kaya dapat, I'm sorry, ang mga, lalo na, halos lahat naman, yung halos lahat naman ng mga religious group, may mga demonyo din, pero mas marami sa Katoliko eh. Nakita niyo yun, si Socrates, si Bakani, convicted na agad. Wag na kayo magsimba sa mga ganyang nag-homily na mga pare. Kasi kahit, sabi ko nga mga kababayan, kahit galit kayo kay Sara Duterte, bibigyan niyo siya ng tsansa na ipagtanggol niya ang sarili niya. Bakit nakipagtulungan ang mga hayop na mga paring ito? Isa lang yan. Magkano ilang maleta ang binigay ni Liza Tanas? Demonyo ka, Socrates. Putang ina mo. Villegas, putang ina mo. Okay? Ako mumurahin ko yung mga yan. Siciliano, putang ina nyo. Ilang maleta ang binigay ng adik na presidente sa inyo? Wala kayong karapatan magsalita ng salita ng Diyos kung mismo kayo ay demonyo sa inyong mga itinuturan. Kahit galit kayo kay Sara Duterte, kayo sana ang mag-lead na bigyan natin ng pantay-pantay na pagtingin. Hayaan natin ang ating mga mambabatas na gawin nila ang tama, pero hindi nag-aayon kayo kaagad, kinonvict nyo na kaagad si Inday Sara, na hindi papaboran si Inday Sara. Bakit si Sara? Bakit hindi si Bangag ang pag-usapan ninyo na iluwan niya yung putang inang maleta, bilyon-bilyong pera? Tahimik kayong mga ulol kayo, mga pari kayo, kaya isinusumpa ko kayong lahat na mga umaayon at nagtatanggap ng maleta. Isinusumpa ko ang mga Katolikong pare na hindi nagbibigay ng tamang wisyo sa kanyang mga kinasasakupan. Tao lang kayo. Hindi alam. Marami na in the past na mga pare, kaya marami nang nawawalang hindi nagsisimba dahil kayo nga nanghahada kayo ng mga sakristan. Sa amin, sa lugar namin, hindi ko na lang babanggitin. May paring pinatalsik dahil hinahada niya ang mga sakristan. Ganyan ka ba, Socrates? Ganyan ka ba, Siciliano? Ganyan kasi mga mukhang, kayo eh. Mukhang hayo kayo sa buto eh. Ilan ba ang hinada ninyo? Kaya wala akong believe. Diyan sa kaputahang mga paring demonyo, katulad ninyo. Sabi ko nga, kahit galit kayo kay Bato, kay Sara,
Kayo'y maging leader dyan sa parokya ninyo, na sabihin ninyo, at saka separation of powers. Ano naman ang ano naman pakialam ninyo? Ipagdasal ninyo ang bayan ninyo. Then if you want to talk about corruption, bakit ayaw nyo pag-usapan si Marcos Jr.? Total, sumausaw na rin kayo mga padre damas o kayo mga pukoy ng ina ninyo. Ninanakaw nyo ang abuloy. Maliban dyan, ninanakaw nyo pa ang pera ng bayan, mga tiwali kayo dahil nagkipag-elbow to elbow lang kay Lisa Satanas. Tama si PRRD. Totoo yun. Sa mga paring ito. Kaya nga sabi ko sa inyo pag nag-travel ako, although ang gaganda ng mga church, pero nakikita ko yung mga demonyo, yung mga nanghada na mga pare, yung mga nagnakaw. Alam nyo, nung bago pa lang ako sa Amerika, kinuwento ko na to sa inyo, friend of my friend, na-invite ako sa isang kape-kape ganyan. Ipinagmamalaki niya, Bisaya pa nga ito eh. Ipinagmamalaki niya na meron siyang jowa na pare. That was 17 or 18 years ago. Meron siyang jowa na pare, pinagyayabang niya, binibigyan siya ng pera. Totoo yan. At magkikita sila sa Hong Kong. Kaya ko nasasabi, doon sila magchuchuk-tsakan sa Hong Kong. Imagine mo? Sabi ko, grabe. No? Siyempre, during that time, kaibigan, alangan naman husgahan ko siya. 'Di ba? Grabe ka naman, ganyan-ganyan. Nakikinig lang ako sa kwento. Kaya alam ko na kayong mga putang ina, kayong mga pari kayo, ginagamit nyo lang ang ngalan ng Diyos, pero hindi nyo isinasabuhay. Dapat sa inyo, nililibing ng buhay. 'Di ba? Kung mayroon lang ganyang klaseng batas na ilibing ang buhay na mga paring humahada, tumatanggap ng maleta, marami kayong malilibing. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kayong mga mahihirap, lagi kayong, tayo, kasama na ako dyan, tayong ginagamit. Kasi no ako'y bata, ang taas ng respeto kapag ako nagsimba, para ang tingin ko sa mga pari, sila ay Diyos. Totoo yun. Tapos habang lumalaki na tayo, nakikita natin sila pala ay demonyo. Niloloko lang kayo. Kung may NPA na na inaano kayo, bini-brainwash kayo, para kunyari, para sa bayan, ganun din ang mga pare. Hindi ko nilalata, bini-brainwash kayo, na iasa nyo na lang lahat sa Diyos. Hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan, idadasal mo, tapos hindi ka gagawa ng pagbangon mo sa buhay mo. Tapos sa kabila ng kahirapan ninyo, ano yung mga pare? Hinihingian pa kayo ng abuloy. Kayo dyan sa community, kay Father, nang si iba, dumidikit kay Father, tapos sinutsuk-tsak ni Father. It's sad, but it's true. Kaya nakakagalit. Kung gusto nyo, di ba? Kung gusto nyo talagang makialam, kayo mga putang ina kayong pare, sa politika, maging fair kayo. Hindi ko convict nyo na si Sarah. Mag-hire pa kayo ng mga karatula, ganyan-ganyan. Alam naman namin na yan ay, mga bayaran yan, mga kawawang mga biktima yan, mga biktima, mga alipin, na binibigyan nyo ng tagi-1,000 galing sa kaban ng bayan. My God, mga kababayan, saan tutungo ang ating bayan? Okay, yung mga nagtatrabaho katulad ni Aplaska na pinotrektahan ang Senado, gustong tanggalin at gustong pahirapan ng bangag administrasyon. Ano na naman to? Nanawagan ang mga kasapi ng Caritas Philippine Social Action Network. Ano na naman to? Ang panawagan ay isang araw bago nakatakda ang kahapon pa pala to. We appeal the members of the Senate to abide by what the Constitution directs, to proceed with the trial and adhere the rule of law and serve the common good in the pursuit of justice and truth. Okay, we make this urgent appeal not to delay. Walang nagdi-delay, mga hunghang. Ba't hindi kayo manawagan na isole ni Marcos Jr. at ni Lisa Satanas na mga adik ang mali-malitang perang ninakaw? Puro kayo panapanawagan kasi bayad na kayong mga hayop kayo. Pati ngayon, ang tawag dito, ang leadership, pinakikalaman ninyo. May post nga dyan, i-compare ang education ni Senator Cayetano at dito kay Tito Soto Miles.
college dropout pala yung hayop na yun, hindi nakatapos. Katulad ni Bangag, okay, na dropout din at bumili ng recto, na bumili sa recto ng ng diploma. 'Di ba? I think, tingnan natin. Nakita naman natin, okay? Si Cayetano, abogado. Okay? Si Tito Soto ay school bukol, pero ngayon, gusto ng mga religious group, gusto ng mga NPA, gusto ng mga kalyado nila, i-maintain si Tito Soto. If you talk about educational background, mga kababayan, si Soto hanggang school bukol lang at bobo naman talaga. Okay? Naging senador lang, pero nagbubububuhan dyan. Hindi nagbububuhan. Bobo talaga eh. As in, bobo talaga. Saan na ba yun? Aha. Ano to? Okay, ito. Ayan, ano sabi niya? Ayun. Ito ba yan? Alright. But anyway, kinumpara yung educational background nila, mga kababayan, ang layo. Ang layo dito kay Tito Soto. Tapos gusto nilang mamuno yung sangkot sa panggagahasa kay Pepsi Paloma, although matagal na yun, hindi pa hanggang ngayon nabibigyan ng hustisya. Pati si Alan Cayetano, malinis sa kanyang, wala siyang ganyang kaso-kaso. Right? Now what? Ano sinasabi ni nagsalita si Senator Marcoleta. Ang sabi ni Senator Marcoleta, at the United Nations, the Philippine government through the permanent representative pronounced that the state policy under the 9851 Philippine courts have the exclusive jurisdiction over the crimes against humanity. It also declared that Philippine courts have the competence and capacity to try and decide these cases. Kung ganun po pala, this is the national policy already articulated even before the halls of the United Nations. Bakit pinipilit pa natin na iserve ang isang warrant of arrest na hindi na natin kinikilala na ang jurisdiction ng lintik na ICC na yan? Well, alam na natin yan, Senator Marcoleta. Bayad na ang mga hayop. Okay? Bayad na mga jutang ginemes. Yan lang ang laman, mga kababayan. Habang kayo naghihirap, wala kayong pangkain, ang mga mahal nyo sa buhay, nasa ospital ngayon, di ba? O baka tinatakwil ng mga public hospitals. Wala kayong pambiling gasa, wala kayong pambiling IV, kung ano pa man. Ang gobyerno ninyo ay ninanakaw ang pera at yan gumagastos sa kaputahan ng impeachment na yan. Dahil gustong tanggalin si Inday Sara. Okay? Sabi ko nga, kung bigat ng pagnanakaw, ang gusto nilang i-impeach, bakit hindi si Marcos, na mismo sinasabi ng mga dilawan, pinklawan, na magnanakaw si Bangag Jr.? Diba? Yun lang yung 203 billion na estate tax na yan dati ang binabato ng Bangag administrasyon, ay ng mga dilawan kay Bangag. Tahimik sila ngayon. 203 billion, ha? Tapos ang binabato kay Inday Sara, 150 million na ninakaw daw ni Sara. Pero wala naman silang maipakitang solid evidence, kundi mga kasinungalingan ng kanilang testigo o mga fabricated din ang mga kwento. Diba? Ulit-ulitin natin, ayaw nilang kasuhan o impeach si Bangag. Although, nagkaroon ng impeachment, pero yun ay binasura. Usap-usapan na nila yun dahil nakatanggap na sila ng maleta dyan sa Kongreso. Tapos ngayon, lahat ng galaw ng mga Duterte, gusto talaga nila, kulang talaga nila, patayin nila ang mga Duterte. Pati pag-move ng, what do you call that, motion, or suggestion, okay, o ng appeal ng abogado ni Pangulong Duterte na si attorney Peter Haynes, na bigyan ng review ang medical status ni Pangulong Duterte, pinipigilan ng mga putang ina. Kulang na lang talaga, gugurgurin lahat tayo. Sabi ko nga, ako nga pinadala ng assassins,
tinambakan ng mga fabricated cases dyan sa Pilipinas. At dito, sino pa, di ba? Sino pa kayo? Sino pa si Inday Sara na kalaban nila sa politika? Convicted na si Inday Sara sa kanila. Mga kababayan, hindi pa nagsasala, kinonvict na ng mga yawa. Kasi nga, bayad na sila. Yan ang katotohanan, mga kababayan, na walang patutunguhan ang bayan natin kung hindi kayo, what? Okay? Hindi kayo kikilos. Sabi ko nga, yung ginagawa nila, gusto nilang ibasura yung petition ni Senator Bato diyan sa Supreme Court. Yan ay malinaw na mga demonyo na ang gobyerno ninyo. Right? Ayaw nila bigyan ng due process. Itong Colmenares nagsalita, delaying tactics daw. Yung paghingi ng abogado ni PRRD para sa review. Anong pakialam mo? Imagine mo, pati yung ICC, pakimasukan nila na kung pwede nga lang, huwag nyo nabigyan ng medical review. Barilin nyo na lang yan, gurgurin nyo na lang dyan. Yan, mga palangga, ganyan kademonyo ang gobyerno ninyong ginagalawan. Kaya kawawa talaga tayo at sana patuloy kayong manindigan dahil wala naman ng saysay ang bayan natin dahil lahat nakipagsabuatan na. Ang pag-asa na lang natin kung yung mga PMAers, yung mga pulis ay isang buhay nila, yung him nila at talagang damputin nila yung adik dyan sa Malacanang. Dahil yan ang nagpapahirap sa inyo, yung mga adik, si Bangag. Alright? Tito Bam, Manindigan. Sabi ni Begawart, Madam, mahalika, ganyan ang kapangyarihan ng maleta ni Araneta. They can gurgur a senator while inside Senate. Kahit sino pa ang magurgur. Ayon nga kay Bangag, true. Gusto nyo pa rin ba mamuhay sa Pilipinas? Well, ako naniniwala ako na I'm very positive na totoong mananaig. Ang tunay na katotohanan ay mananaig. At hindi mai-impeach si Inday Sara for whatever result. Di ba? Na hindi mai-impeach si Inday Sara kung ano man ang strategy ng kanyang mga abogado. Alam nyo, maawa kayo sa bayan ninyo. Puro kasi nangungilingan ang binabato kay Inday Sara. Kasi kung totoo yan, yung mga binabato, ako, katulad kay Bangag, ako na ang unang bubolja kay Sara Duterte. Pero, bago natin boljakin sana si Sara, binoljak niyo muna sana si Bangag. Dahil bilyon-bilyon ang ninakaw niya. Ulitin natin, hindi pa napapatunayan. At naipaliwanag na rin ang kampo ni Inday Sara yung binabato sa kanya, kinonvict nyo na. Kaya ako, naniniwala ako, mga kababayan, sa ginagawa nila kay Inday Sara, may balik lahat yan. At ako, susuporta lang ako dun sa tama. Katulad ng pagkasuporta ko kay Bangag at sinabi ko noon, okay, na kapag gumawa ng katarantaduhan si Bangag, ako ang unang buboljak. At naniniwala ako na hindi gagawa ng katarantaduhan si Inday Sara kaya hindi siya maboboljak ni Maharlika. You know why? Kung yan si Sara Duterte ay greedy at gustong magnakaw sa kabila sa binibintang nila, hindi na yan nagtandem kay Bangag. Kung yan sila ay matakaw sa pera katulad ng mga Marcos, hindi na yan nagtandem. Ang lakas-lakas, presidente pa yung tatay niya. Sana siya na ang nagpresidente. Kaso napaniwala siya ni Mangga, tayo, na magkaroon ng unit team para maayos sana ang bayan. Kaya hindi mabuboljak ni Maharlika si Sara dahil alam ko hindi yan magnanakaw